CCTV cameras at 24 oras na pagronda ng mga gwardya. Ilan lang yan sa makikita sa mga pinagandang footbridge sa Metro Manila. Sa proyektong ito, wala raw ginastos ang gobyerno. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, magdadalawang linggo ng bukas itong kauna-unahang pedestrian overpass na isinailalim sa Adaptive Footbridge Program ng MMDA. At ayon sa ahensya, so far so good. Akitin lang natin itong footbridge, no? Hindi naman ito kalakihan at kumpara sa ibang mga footbridge, pero marami ang gumagamit ito, lalo pat maraming call center at opisina malapit dito. Ang footbridge na ito ngayon dito sa C5 sa Libis ang nagsisilbing proof of concept para makita kung magiging viable ang konsepto ng public-private partnership para mapanatiling maayos at secure ang mga footbridges dito sa Metro Manila. Sa ilalim ng programa, Jessica, isang pribadong kumpanya ang nagsagawa ng pagsasaayos dito sa Eastwood Footbridge. Nilagyan ito ng polycarbonate na bubong o plastic na bubong para maprotektahan yung mga naglalakad mula sa ulan at sa araw. Pero dahil maliit nga lang ang footbridge na ito, Jessica, kapag malakas yung ulan, umaanggi at pumapasok din yung tubig dito sa footbridge. Makikita naman dito sa gilid ng footbridge yung mga halaman na inilagay para bukod sa maging kaaya-aya sa paningin, makatulong din para mabawasan naman kahit papaano yung polusyon dito sa footbridge. Pero ang pinaka-importanting feature ng tulay na ito ay ang 24-hour security para sa mga gumagamit ng footbridge. Bukod sa napakaliwanag na itong footbridge na ito, may mga nakakabiting mga CCTV cameras sa iba't ibang sulok nito para naman ma-monitor yung lahat ng mga dumadaan dito sa overpass. Bukod dito, ay may sarili ding security guard itong footbridge na magbabantay sa magkabilang dulo nitong footbridge na ito. Ang iba pang susunod na pedestrian overpass na isa sa ilalim dito sa programang ito ay magkakaroon naman ng comfort room at washroom para naman makumpleto na yung amenities para sa mga dumadaan dito. Malayong-malayo ito, Jessica, sa mga kasalukuyang footbridges na hawak ngayon ng MMDA. Partikular itong mga nasa Commonwealth Avenue na dinalaw din natin kanina. Sa proyektong ito, wala ng gastos ng MMDA o ang pamahalaan. Ang mga pribadong kumpanya ang gagastos para sa pagpapaayos at pag-maintain ng tulay. Kapalit naman ito ay ang pagpayag sa pribadong kumpanya na maglagay ng ad sa tulay na ito. At dito kikita yung nag-adapt ng footbridge. Kapag naging matagumpay ang tulay na ito dito sa Quezon City, magiging full blast na ang ADAPA Footbridge Program sa 78 iba pang pedestrian overpass sa Metro Manila. Kaya naman natutuwa ang mga pedestrian na ating nakausap kanina sa programang ito ng MMDA at umaasang sa lalong madaling panahon, masisimulan na ang pagsasailalim sa iba pang pedestrian overpass sa iba pang bahagi ng Kamaynilaan sa ADAPA Footbridge Program. Ito, nagagamit yung malagi ito? Opo, actually po dumadaan po kami dito. Bago ba magawa ito, ano ba itsura niya? Actually, hindi siya ganun ka accessible kasi medyo nakakatakot din akyatin dahil medyo sira-sira din tsaka kinakalawang na. Ngayon? Okay na, maayos na. Bago ba magawa ito, ano ba itsura nito nun? Wala siyang bubong, tapos wala ding ilaw. Open siya. Ngayon? Ngayon may ilaw na, tapos may halaman pa yata. Tapos ayun, may bubong na rin. So mas secure ba ang feeling mo pag dumadaan ka rito? Medyo may sense of security ngayon. Jessica, tinatayang 2.5 milyong pedestrian ang gumagamit ng footbridge araw-araw sa buong Metro Manila. Kaya naman na umaasa ang MMDA na oras na magtagumpay itong kanilang programa, magsilbi sana itong magandang halimbawa ng isang matagumpay na public-private partnership na sana daw ay magaya ng iba pang ahensya ng gobyerno. Jessica? Okay, maraming salamat, Rafi Tima, at mabuhay yung mga private businesses na nagsusuporta niyang adopt a footbridge program. Para naman yan sa mga empleyado, lalo na dyan sa may Eastwood, no? Maraming mga call center agent dyan. Maraming salamat muli, Rafi Tima.